Maagang dumating si Flynn sa opisina ng FN Builders and Design. Tulad ng dati, hawak niya ang kape habang naglalakad papasok sa main door ng kanilang firm. Maayos siyang tingnan. Suot ang light blue polo. May simpleng wristwatch at palaging may ngiti sa labi. Pagpasok niya, sinalubong siya ng mga empleyado. "Good morning, Sir Flynn!" Bati ng mga ito. Ngumiti siya at tumango. Good morning, team. Let's make this day productive, ha? Tahimik, pero disiplinado ang empleyado buong opisina. Sa isang sulok, abala ang mga architects sa pag-aayos ng blueprints, habang ang mga engineers nagdidiscuss ng site plans. Lumapit ang assistant niyang si Leah, bit-bit ang folder. "Sir, ito na po yung final layout para sa Riverside Residences project. Nakaschedule din po kayo mamayang 3 p.m. sa client presentation." Okay, salamat, Leah. Make sure ready ang visuals, ha? Hindi pwedeng sablay lalo na to. "Opo, sir." Ngumiti ito at agad umalis. Habang binubuksan ni Flynn ang folder, pumasok si Rachel, ang girlfriend niya. Nakasuot ito ng fitted white dress at may dalang lunchbox. "Good morning, love!" Bati nito sa kanya sabay kindat. "Baka gutom ka na agad." Ngumiti si Flynn at medyo nagulat. Ang aga mo, ah. May meeting ka ba nearby? "Wala, na-miss lang kita. Kaya dumaan ako." Malambing na sagot ni Rachel, sabay lapit sa mesa niya. Napangiti si Flynn. Talaga lang, ah. Alam mo namang busy ako. Baka maabala lang kita. "Ako nga dapat nung nagsasabi sa'yo na baka naaabala kita. Saka gusto ko lang i-remind na mamayang gabi, may dinner tayo sa bahay nila kuya. Don't be late. Baka isipin ng family ko, di ka interesado." Umupo si Rachel sa visitor's chair habang nag-aayos ng buhok. Of course, di ako pwedeng malate doon. Pero may meeting ako hanggang 6. Susunod ako after, okay? Sabi ni Flynn. Napataas ang kilay ni Rachel. "Always work, Flynn. Parang lagi mo na una yung firm mo kesa sa akin." Napakamot si Flynn sa batok. Rachel, alam mong hindi ganon. Ginagawa ko to para sa future natin. Para sa pangarap mong bahay sa Tagaytay, di ba? Tumahimik si Rachel sandali. Sabay ngiti. "Okay, fine. Pero promise mo, love, ikaw mismo magdadrive, ha?" Promise. Ngumiti si Flynn. Ikaw talaga. Kala mo makakatakas ako sa mga utos mo. "Syempre, ano? Basta ikaw ang engineer, ako ang inspector." Natawa si Flynn, pero halata sa mukha niya ang pagod. Rachel, gusto ko lang matapos lahat ng project bago mag next quarter. Kapag okay na to, we can finally take that trip sa Baguio, gaya ng gusto mo. Ngumiti si Rachel, pero sa loob-loob niya hindi siya kumbinsido. "Baguio lang?" Mahinang tanong niya, pero narinig ni Flynn yon. Ha? Bakit? Gusto mo abroad agad? Lahat ng friends ko, naka-travel na. Ikaw lang ang masyadong focus sa trabaho. Minsan, isipin mo rin ako. Nagkibit balikat si Flynn. Sige, kapag okay na lahat, we'll go somewhere nice. I promise you that. Nagkunwaring ngumiti si Rachel at hinalikan siya sa pisngi bago umalis. Pag-alis ni Rachel, muling bumalik sa trabaho si Flynn. Tahimik na lang siyang napabuntong hininga. Hindi niya maiwasang mapaisip, tama ba na masyado siyang dedicated sa work? O baka nga, napapabayaan niya na ang taong mahal niya. Maya-maya, nasa conference room na ang lahat. Sa harap nakatayo si Flynn. Kalmado pero determinado. Good afternoon, everyone. Here's our design for Riverside Residences. Modern, sustainable, cost-efficient. Habang nagsasalita siya, kita ang respeto ng mga kliyente. Magaling si Flynn sa pagpapaliwanag. Matapos ang presentation, pumalakpak ang mga kliyente. Excellent work, Engineer Navarro. You've done yourself again. Very well. Thank you, sir.
We'll make sure this project meets every standard. Pagkatapos ng meeting, lumapit ang co-engineer niyang si Mike. Sir, grabe ka talaga. Ikaw na ang idol naming lahat dito. Huwag mo nga ako ma-idol-idol, Mike. Mas magaling ka nga sa sketches kaysa sa akin eh. Sagot ni Flynn na may ngiti. Iba pa rin kapag ikaw nagsalita. Parang lagi may impact. Natawa si Flynn. Impact? Siguro dahil sanay na ako ma-pressure. Habang nagtatawanan sila, pumasok ulit si Leah. Sir, may nag-text po. Si Ma'am Rachel daw. Reminder sa dinner niyo. Okay, salamat. Sagot niya sabay tawa. Hindi talaga ako tatantanan nun. Pagdating ni Flynn sa lugar, sinalubong siya ng mga magulang ni Rachel. Engineer Flynn, buti naman at nakarating ka. Bati ni Mr. Lopez. Ako, pasensya na po. Traffic po galing Laguna. Tahimik ang dinner. Pero halata ang lambing ni Rachel kapag kaharap ang pamilya. Love, okay lang ba na i-share mo sa kanila yung upcoming project mo? Tanong ni Rachel. Oo naman. Actually, may plan kami to expand sa Calamba area. Sagot ni Flynn. Isa sa biggest project namin ngayong taon. Wow, impressive. Sabi ng kuya ni Rachel. Siguro malaki ang kita niya, no? Ngumiti lang si Flynn. Tama lang ho. Ang mahalaga, steady yung progress ng firm. Sa kabilang banda, tahimik lang si Rachel habang pinagmamasdan si Flynn. Pagkatapos ng maikling katahimikan, muling nagsimula ang tanungan ng mga magulang ni Rachel. Nakatayo si Mrs. Lopez sa may mesa, abala sa paglalagay ng dessert, habang hindi maalis ang tingin kay Flynn. So Flynn, panimula ng ina ni Rachel na may ngiti sa labi. Ilang taon ka na ngang engineer? I mean, parang ang bilis mo naman ata umangat sa career mo. Magalang nang umiti si Flynn. Hinaplos pa ang batok niya bago sumagot. Almost 5 years na po, ma'am. Pero matagal ko rin po pinaghirapan. Late nights, overtime, at syempre, nandyan yung support ni Rachel. Napatingin si Rachel at pilit nang umiti. Yeah, supportive naman ako lagi. Sabi niya, pero may bahid ng sarcasm na tono na hindi napansin ng iba. Grabe naman yan. Sabi ng kuya nitong si Rainer. 5 years pa lang may sarili ka ng firm. Paano mo nagawa yun, bro? Kasama ko po mga dati kong classmates nung college. Nag-start kami sa maliit na project lang. Renovation sa bahay na isang client. Tapos nagkaroon ng referral. Hanggang sa ngayon, may team na kami. Oo nga, Rachel. Ang swerte mo dyan sa boyfriend mo. Masipag, may ambisyon at mabait pa. Sabat ni Mrs. Lopez. Halatang proud na proud. Napairap ng palihim si Rachel habang umiinom ng tubig. Yes, ma. Swerte talaga. Super. Sabi niya sa tonong halatang pinipilit ang kasiyahan. Napangiti si Flynn. Hindi pansin ang pagpipilit ng ngiti ng girlfriend. Swerte din po ako kay Rachel. Siya ang dahilan kung ba't mas motivated ako sa work. Oh. Nakangiting tugon ni Mr. Lopez. Paano naman yun, Flynn? May inspirational quote ka ba dyan? Tumawa ang lahat pati si Flynn. Wala naman po, sir. Pero kasi kapag nakikita ko masaya siya, parang gusto ko magpursige pa. Napatingin ulit si Rachel sa kanya. May halong inis sa mga mata. Ang dali niyang sabihin yan. Pero kailan ba siya huling may oras sa akin? Habang patuloy ang kwentuhan, si Mrs. Lopez naman ang sumingit. May plano na ba kayong dalawa? I mean, ilang taon na rin kayo ah. Natigilan si Flynn at Rachel. Sa ngayon po, focus muna kami sa career. Pero someday po kapag stable na ang lahat. Mahinahong sagot ni Flynn. Praktikal. Sabi ng ama ni Rachel. Tama yan. Pero wag niyo masyadong patagalin. Baka maunahan pa kayo ng mga kapatid mo, iha. Biro nito kay Rachel. Ngumiti lang ang babae, pero may kumurot sa dibdib niya. Of course, stable muna. Lagi naman career muna. And me, second option palagi. By the way, Flynn, Sabi ni Rainer. ilang empleyado na kayo ngayon? Marami na po.
Sagot ni Flynn. Tuwid ang tindig at mahinahon pa rin ang tono. Lahat skilled at may kanya-kanyang field. Architect, foreman, interior designer, pati draftsman. Wow! Impressive talaga! Sabi ni Mrs. Lopez. Sana, ma-inspire ka Rachel. Baka naman magtulungan kayo ni Flynn sa business someday. Maybe ma. Tipid na sagot ni Rachel. Pilit pa rin ang ngiti. Kung bibigyan niya lang ako ng panahon. Si Rachel din po kasi. May creative side talaga. She helps me sometimes sa design concepts. Magaling talaga siya. Talaga? Tanong ng ama ni Rachel. Anak, bakit mo di mo kinukwento yan? Proud moment yan ah. Ngumiti si Rachel, pero halatang may bahid ng inis. Kasi pa, maliit lang naman yung tulong ko. Si Flynn halos lahat. Huwag ka naman ganun, love. Malaki rin ang tulong mo sa amin. Sabi ni Flynn, at hinawakan ang kamay niya sa mesa. Pero imbis na matuwa, marahan niyang inalis ang kamay niya sa pagkakahawak nito. Yeah, sure. Sagot niya sa malamig na tono. Tahimik ang ilang segundo. Si Mrs. Lopez, nagkibit balikat na lang at binasag ang katahimikan. Kumain pa kayo, Flynn. Huwag kang mahihiya, ha? Alam mo namang family ka na rin dito. Salamat po, ma'am. Sagot ni Flynn, pero halata ang pag-aalangan. Habang kumakain sila ng dessert, panay pa rin ang tanong ni Rainer. Flynn, may kinuha ka ba mga bagong equipment o vehicles for your projects? Meron po. Bumili kami ng van for transport materials and nag-invest na rin kami sa new tools para efficient sa site. Ang galing mo talaga. Sabi ng ama ni Rachel na humihigop ng kape. Kung ganyan ka kasipag, abay sigurado malayo ang mararating mo. Salamat ho, sir. Gusto ko rin pong i-prove na kaya ko kahit bata pa ako. Sagot ni Flynn dito. Napatingin si Rachel at napabuntong hininga ng mahina. Anak, tignan mo naman itong boyfriend mo. Sabi ni Mrs. Lopez. Walang bisyo. Responsable. Family-oriented. Sana ganyan din yung ibang lalaki ngayon. Ma, sobra ka naman kung pumuri. Sabat ni Rachel at halos hindi maitago ang inis. Baka lumaki ulo niyan. Tumawa si Flynn. Di naman. Sanay na ako kay Rachel, ma'am. Lagi akong binabalanse. Uy, defensive. Biro ni Rainer. Pero seryoso bro, ang galing mo. Kung ako siguro si Rachel, baka matagal ko nang iniyakan to sa tuwa. Ngumiti lang si Rachel pero sa ilalim ng mesa, pinisil niya ang palad niya. Ang sakit makinig. Parang lahat proud sa kanya. Flynn, may plano ka bang magtayo ng branch dito sa Manila? Actually, yes po. Mabilis na sagot ni Flynn. Next year pa siguro. Pero plano namin makapag-collab sa local firms dito. Good idea. Business-minded talaga. Rachel, anak, tumulong ka naman sa mga papers, ha? Para may contribution ka rin. Tumango lang si Rachel. Malamig na ang tingin niya kay Flynn. Sige pa. Tutulungan ko siya kung may time siya sa akin. Always have time for you, love. Ngumisi si Rachel, pero halata sa mata niya ang pagod. Right. Mahina niyang tugon. Matapos ang hapunan, habang naglalakad sila palabas, hinawakan ni Rachel ang braso niya. Love, gusto ko sana magstay ka muna dito. May gusto akong pag-usapan natin. Bukas na lang, Rachel. Maaga pa ako bukas sa site inspection eh. Flynn naman eh. Medyo inis na ang tono ni Rachel ngayon. Lagi ka nalang may dahilan. Minsan, gusto ko ring maramdaman na priority mo ko. Hindi lang yung firm mo. Rachel, alam ko minsan kulang ako sa oras. Pero alam mo namang mahal kita. Tinitigan siya ni Rachel sabay ngiti ng pilit. Sige, umalis ka na. Baka mahuli ka sa trabaho mo. Umalis si Flynn nang walang salitang nasabi pa. Habang nagmamaneho, napatingin siya sa salamin at sa isip niya,
Lahat ginagawa ko para sa kanya. Pero bakit parang may kulang? Kinabukasan sa opisina, tahimik ang paligid. Pero ramdam ni Flynn ang kakaibang tensyon. Habang nag-check ng design file, napansin niyang wala ang ilang draft ng bagong proyekto kaya tinawag niya si Leah. Leah, nakita mo ba yung file ng Laguna Bayview plan? Ah, sir, sabi po ni Ma'am Rachel, pinadala na raw niya kay client kagabi. Naniwala ka naman agad? Tanong ni Flynn at medyo nagulat. Opo, kasi sabi po niya inutusan niyo raw siya. Nanlaki ang mga mata ni Flynn. Hindi ko siya inutusan. Habang nakatitig si Flynn sa monitor, hindi mawala sa isip niya ang sinabi ni Leah. Paulit-ulit itong tumatakbo sa isipan niya. Kasabay ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Rachel. 3 ring bago ito sumagot. Hello, love. Rachel, may pinadala ka bang file kagabi sa client na hindi mo sinabi sa akin? Tahimik sa kabilang linya. Oo. Pinadala ko na kasi late na kagabi. Ayoko na istorbohin ka. Pero hindi ba dapat sinabihan mo muna ako? Seryoso niyang tanong. Flynn, maliit na bagay lang yon. Huwag ka na maging paranoid, please. Napahinga siya ng malalim. Hindi ako paranoid, Rachel. Pero hindi to tama. Kung ganyan ka mag-isip, huwag na muna tayo mag-usap. Malamig na sagot nito bago binaba ang tawag. Napatingin si Flynn sa cellphone. Tahimik lang, pero ramdam ang unti-unting pagbuo ng galit sa dibdib niya. Makalipas ang ilang oras, habang abala siya sa pag-aayos ng mga plano sa opisina, biglang kumatok si Carlo. Isa sa mga engineers niya. Halatang kabado ito. Sir Flynn, nandito po si Sir Tristan sa site. Siya na raw po ang bagong project head, sabi ni Ma'am Rachel. Biglang napatayo si Flynn. Anong sabi mo? Yun po sir, pinaalis niya kami sa meeting kanina. Sabi niya siya na raw may hawak ng kontrata. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang kinuha ang susi ng kotse at tumakbo palabas ng opisina. Rachel, anong ginagawa mo? Bulong niya habang mahigpit na hawak ang manibela. Pagdating niya sa FN Builders and Design, madilim na, pero maliwanag pa sa conference room. Pagbukas niya ng pinto ng opisina, sinalubong agad si Flynn ng malamig na hangin mula sa aircon at ang mahinang tunog ng projector na umaandar. Nakaawang ng konti ang pinto ng conference room at mula roon, tanaw niya ang 2 pamilyar na tao. Si Tristan at Rachel, naghahalikan na para bang walang ibang tao sa paligid. Malakas niyang binuksan ang pinto. Ano to? Sigaw niya at halos umalingaw-ngaw yon sa buong silid. Nagulat si Rachel. Agad lumayo kay Tristan. Flynn! Tahimik na nakatingin si Tristan at bahagyang natawa. Oy, Engineer Flynn. Tagal nating di nagkita. Kala ko busy ka. Sa isang iglap, napalapit si Flynn at malakas na sinuntok si Tristan sa panga. Walang ya ka? Flynn, tama na. Please, wag dito! Sigaw ni Rachel at agad pumagitna. Ngumisilang si Tristan kahit may dugo na sa labi. Ayan. Ganyan nga. Mainitin pa rin ulo mo kagaya ng dati. Isang salita mo pa. Babasagin ko yung mukha mo. Anong ginagawa mo dito ha? Paano ka nakapasok dito? Relax, pare. Sarkastikong sagot ni Tristan. Ako na ang bagong project head, sabi ni Rachel. Di mo ba alam? Napatigil si Flynn. Dahan-dahang tumingin kay Rachel. Totoo ba talaga yan? Tahimik si Rachel at di makatingin sa kanya. Rachel, sabihin mo ang totoo to. Flynn, please, makinig ka muna sa akin. Makinig? Makinig saan ha? Sa mga palusot mo? Hindi mo naiintindihan. Then make me understand. Putol niya. Halos pasigaw. Pumasok ako rito dahil sabi nila, may bago raw project head. At pangalan mo pa nag-authorize. Pagdating ko, ito makikita ko, kayong dalawa naghahalikan. Ano to, Rachel? Flynn! Pilit niyang pinapakalma ang boses, pero nanginginig pa rin si Rachel.
Wala kang alam sa lahat ng pinagdaanan ko habang wala ka. Pinagdaanan mo? Sabat ni Flynn at tumawa ng mapait. Ako ang halos di na natutulog para sa kumpanya. Lahat ng late nights, lahat ng project, ginawa ko yun para sa future natin, Rachel. Future? Balik ni Rachel at dumadaloy na ang luha. Anong future kung lagi kang wala? Hindi ko na nga alam kung boyfriend pa ba kita o business partner. Napasinghap si Flynn. Tila tinamaan ng matalim na salita. So ganun na lang. Dahil busy ako, okay lang na palitan mo ko ng iba? Hindi ko siya pinili dahil gusto ko, Flynn. Halos pasigaw na sagot ni Rachel. Pinili ko siya kasi siya yung nandito. Nandito siya nung kailangan ko ng kasama. Nung kailangan ko ng kausap. Nung gusto kong ipagmalaki ka pero wala ka. Tahimik si Flynn at tila nanigas. So, sinasabi mo, may relasyon kayong dalawa ni Tristan habang tayo? Hindi agad sumagot si Rachel. Nakatitig lang siya sa sahig. Nanginginig ang labi. Matagal na. Matagal na kami nagkikita. Parang gumuho ang mundo ni Flynn. Tumalikod siya saglit. Hinawakan ng sintido. Pilit hinahabol ang hininga. Matagal na. Habang nagpapakahirap ako sa field. Ikaw pala, may iba ka na? Flynn, I'm sorry. Sorry? Sigaw niya. Humarap ulit. Namumula ang mga mata. Alam mo ba lahat ng ginagawa ko para sa atin yun? Lahat ng overtime, lahat ng meeting. Kahit pagod na ako para lang may maipundar tayo. May future tayo. Umiiyak na si Rachel. Lumapit ng dahan-dahan. Hindi mo naman ako pinakikinggan kahit kailan, Flynn. Lagi kang busy. Lagi kang may dahilan. Lahat ng oras mo para sa trabaho, ako para saan ako? Rachel, ikaw ang dahilan kung ba't ako nagpapakasipag. Ikaw ang inspirasyon ko. Pero hindi ko naman yun nararamdaman. Kahit kailan, hindi ko naramdaman na ako pa rin ang priority mo. Tahimik ulit si Flynn. Sa isang sulok, nakatayo lang si Tristan. Nagmamasid at tila nag-e-enjoy. Tama na, Rachel. Singit ni Tristan. Wala ka namang kailangan ipaliwanag sa kanya. Alam mo naman, puro trabaho lang yan. Kahit kailan, hindi na magbabago yan. Mabilis na lumapit si Flynn. Hinawakan sa kwelyo si Tristan. Isa pa, Tristan. Isa pa talagang salita mo. Matatapos ang buhay mo. Sige nga, subukan mo. Baka ikaw ang mawalan ng trabaho sa sariling kumpanya mo. Ngisi ni Tristan. Flynn, please, tama na to. Sigaw ni Rachel at pilit silang inaawat. Pinakawalan ni Flynn si Tristan pero matalim ang tingin. Hindi ko alam kung paano mo nagawa to, Rachel. Flynn. No. Hindi mo kailangan mag-sorry. Ginusto mo to. Pinili mo siya maging kasama mo sa mga gabing ako'y nasa site. Sa mga panahong gusto kong umuwi. Pero, mas pinili ko magtrabaho para sa atin. Hindi ko naman sinasadyang saktan ka. Pero napagod ako. Napagod ako maghintay. Magpanggap na okay lang habang nararamdaman kong unti-unti kang nawawala. Then you should have told me. Kaysa iparamdam mo sa akin ang lahat sa ganitong paraan. Halos sumabog na ang boses ni Flynn. Tahimik ang paligid. Tanging mga hikbi ni Rachel ang maririnig. Lumapit si Tristan. May mayabang na ngisi. Flynn, tanggapin mo na lang. She deserves better. Hindi lahat na babae na gusto ng lalaking puro trabaho. Better. Balik ni Flynn. Huminga ng malalim. Kung yan ang tawag mo sa lalaking umaagaw ng girlfriend ng may girlfriend, then congrats, ikaw na ang best. Flynn, tama na. Please wag mo nang palalain. Pakiusap ni Rachel. Humahawak sa braso niya. Paano hindi ko palalalain, Rachel? Paano kung ikaw na mismo ang dahilan kung ba't nasisira lahat ng pinaghirapan ko? Hindi ko ginusto to. Pero na-realize ko, mas gusto ko yung kasama ko kahit simpleng dinner lang. Kahit walang malaking bahay,
Basta nandyan, hindi yung puro pangarap, pero nakakalimutan ako. Natahimik muli si Flynn. Yun pala ang kulang ko. Flynn! No. Sige, kung mas masaya ka sa kanya, wala na ako laban doon. Lumapit si Tristan at hinawakan si Rachel sa balikat. Flynn! Ayoko naman sana umabot sa ganito pero wala na tayo maibabalik. Tama ka. Wala na. Dahil tinatapos ko na rin na meron tayo. Pinagkatiwalaan pa rin naman kita. At sa huling pagkakataon, tumingin siya kay Rachel. Isang tingin na puno ng sakit, pero may halong pagtanggap. Sana yung taong pinili mo. Hindi ka rin iiwan sa oras ng hirap. Pagkasabi niyon, tumalikod si Flynn. Marahang binuksan ang pinto at umalis. Naiwan si Rachel, nakaluhod at umiiyak, habang si Tristan, na natiling nakatayo, walang bakas ng pagsisisi. Paglabas ni Flynn ng gusali, huminga siya ng malalim at tumingala sa langit. Wow. Wala man lang akong kaalam-alam na niloloko na pala ako. Sumakay siya sa kotse. Nanginginig ang kanyang kamay habang sinasara ang pinto. Kinabukasan, pumasok siya ng maaga sa opisina ng walang emosyon. Walang kahit anong pakialam sa mga bulungan ng mga tao. Tahimik lang siyang dumiretso sa conference room. Kinuha lahat ng mga papel na pagmamay-ari niya. Habang naglalakad palabas, lumapit si Leah. Sir, aalis na po ba talaga kayo? Ngumiti siya pero hindi yung dating ngiti. Oo, Leah. Lumipas ang ilang linggo mula nang mawala si Rachel sa buhay niya. Tahimik ang mga araw, pero sa katahimikan, doon unti-unting namumuo ang bagong sigla sa kanya. Araw-araw gigising siya ng maaga, magtitimpla ng kape at bubuksan ng laptop. Sa maliit na co-working space sa Laguna, naroon siya. Minsan mag-isa lang. Minsan, may kasamang mga dating staff na nanatili sa kanya kahit sa gitna ng iskandalo. Isa si Leah, ang sekretarya niya, na patuloy siyang sinusuportahan. Sir, sabi ni Leah habang nag-aabot ng kape, may nag-inquire po sa email. May gusto raw magpa-consult ng design para sa resort. Nagtaas siya ng tingin mula sa laptop. Anong pangalan? Naya Aragon po, architect daw, may sariling team. Architect. Bahagyang napangiti si Flynn. Sige, set mo ng meeting bukas. Dito na lang. Habang umiinom ng kape, nakatingin siya sa drawing board sa harap niya. Puno yun ng mga sketch ng bagong design, mga tulay, building at resort. Simula ulit. Pero mas matatag na ngayon. Kinabukasan nga dumating si Naya. May kapayatan ng babae, may confident na tindig, at nakasuot ng simpleng blazer. Pero sa likod ng professional look nito, halata ang tapang at talino. Lumapit ito kay Flynn at ngumiti. Hi, Engineer Navarro. Ikaw siya, di ba? I'm Naya Aragon. I've heard about your work. Tumayo si Flynn at nakipagkamay dito. Flynn na lang. At ikaw siguro yung architect na tinutukoy sa email? Oh yes, nag-send ako ng proposal for a partnership. Sa totoo lang kasi gusto ko makipag-collab sa'yo. Napakunot noo si Flynn. Collab? Bakit ayaw mo? Sayang, maganda sana kung pagsasamahin ang design ko at foundation ng works mo. Perfect combo yon. Ngumiti si Flynn. Ang bilis mong magdesisyon. Ang bilis mo ring magtrabaho, sabi nila, so quits lang tayo. Nagtagal ang meeting ng 2 oras. Pinakita ni Naya ang concept ng Laguna Hills Resort Project. Eco-modern design, may glass cottages, natural landscape, at mga elevated walkways. Habang pinapanood ni Flynn ang presentation, napansin niyang matalino talaga ito, organized, passionate, at walang halong yabang. Gusto ko yung design mo. Sabi ni Flynn. Simple pero elegant. Saan mo natutunan yung ganitong concept? Experience and maybe heartbreak. Heartbreak?
Yes, minsan kasi kapag iniwan ka, di ba? Mas doon ka nagiging motivated lalo. Sandaling natahimik si Flynn. Parang siya yung tinamaan sa sinabi ni Naya. Para may pinaghuhugutan ka. Pareho lang siguro tayo. Tugon ni Naya sabay ngiti. Sa mga sumunod na linggo, halos araw-araw silang magkasama. Nagpa-site visit sila sa Tagaytay para sa unang project pitch nila bilang team. Habang naglalakad sila sa lupaing tinitignan, biglang nagkaroon ng mahinang aftershock. Uy, dahan-dahan! Sigaw ni Naya habang hinahawakan ng braso ni Flynn. Relax, sanay na ako sa ganito. Sagot niya pero halatang kinakabahan. Sanay ka nga pero nanginginig kamay mo. Pang-aasar sa kanya ng babae. Ngumiti si Flynn. Hindi ako takot sa lindol. Sa tao lang na sinungaling. Wow, grabe naman magbitaw ng linya yan. May hugot talaga? Pareho silang natawa. Mula noon, naging mas madalas na ang kanilang pagtatawanan. Sinaya, laging may baong pagkain tuwing meeting. O eto fried siomai, niluto ko kagabi yan. Ininit ko kanina. Architect ka ba talaga o chef? Depende sa kasama. Sabi nito sabay kindat. Napailing na lang si Flynn, pero bahagyang napangiti. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho, sabay silang naglakad palabas ng office. Alam mo, nakakapagod, pero sulit. Ang ganda ng plano mo sa resort ah. Salamat. Sagot ni Flynn. Kundi dahil sa'yo, baka hindi ko magagawa to. Kinabukasan naglabas sila ng announcement online. Sumabog ang suporta sa social media. Maging ilang dating kliyente ay bumalik at nag-message kay Flynn. Engineer, sa wakas nag-update ka na. Excited na kami sa bago mong project. At habang binabasa niya ang mga mensahe na pangiti siya, sa tabi niya si Naya, nakamasid lang. Tara, may dapat tayong i-celebrate. Ako taya. Sigurado ka? Oo naman, sige na huwag ka nang tumanggi. Baka isipin kong suplado ka. Kinagabihan, nasa rooftop sila ng isang resto sa Los Baños. May dalang 2 baso ng wine si Naya. Para saan to? Para sa second chance mo. Sagot ni Naya sabay taas ng baso. Ngumiti si Flynn. Tinaas din ang kanya. At para sa mga taong marunong manatili kahit di mo hinihingi. At nagkatawanan sila. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti nang bumabalik ang sigla ni Flynn at ng kumpanya niyang FN Builders and Design sa Laguna. Mula sa tahimik at halos walang project, ngayon abala na ulit ang buong opisina. Pumasok si Leah ng masigla. Sir, approved na po yung design ng Laguna Hills Resort. Finally, tagal din nating hinintay yan. Sumingit si Naya galing sa kabilang kwarto. Hindi lang natin hinintay. Pinagpuyatan din natin yan, boss, no? Ilang beses ko pang inayos ang roof layout niyan. Worth it naman. Ganda ng feedback ng client. Napangiti si Leah sabay kindat. Ay, yung tandem na to talaga, unbeatable. Bagay talaga kayo, Boss Flynn at Ma'am Naya. Ha? Leah, anong pinagsasabi mo? Kunot noong tanong ni Naya. Wala po, wala. Bagay po talaga kayong dalawa sa project. Pero kung sa personal life, ewan ko ah. Leah? Sabi ni Naya at sinaway din siya ni Flynn. Ngumisilang si Leah habang lumalabas. Sige na nga, hindi na ako makikisaw-saw. Basta bagay kayo, period. Napailing si Flynn. Napangiti. Sobra mong chismosa, Leah. Naku sir, masaya lang naman ako para sa'yo kasi ngumingiti ka na ulit. Sagot ni Leah bago tuluyang umalis. Tahimik sandali, tapos nagkatinginan si Flynn at Naya. Kulit ng staff mo ah. Staff natin. Partner ka na rito, remember? Ay, oo nga pala. Pero minsan, nakakapanibago ring marinig yung partner mo ko. E di sanayin mo sarili mo. Kasi matagal pa kitang magiging partner. Sandaling natahimik si Naya. Sabay sabing, Nako, baka ma-misinterpret kita niyan, engineer.
Depende kung anong interpretation ang gusto mo. Sagot ni Flynn sabay kindat. Natawa naman si Naya at hinampas siya sa braso. Grabe ka talaga ah. Kinagabihan, pumunta sila sa site ng bagong resort sa Los Baños. Puro huni ng kuliglig at simoy ng hangin. Habang nag-iinspeksyon, inabutan ni Naya si Flynn ng bottled water. Pahinga ka muna, halata sa mukha mong pagod ka na. Ngumiti lang si Flynn. Hindi ako napapagod pag maganda ang kausap. Napataas ng kilay si Naya. Naku ah, baka ma-record ko yan at gamitin ko laban sa'yo. E di gamitin mo para may ebidensya ka. Natawa si Naya at nagpatuloy sila sa pag-uusap. Nalaman din ni Naya ang ginawa ng ex ni Flynn dito, kaya sobra siyang nainis sa babae. Samantalang si Flynn natawa na lang. At dahil doon, mas naintindihan niya ang binata at dahilan kung ba't mas nagkakilala silang dalawa. Lumipas ang ilang buwan, hindi na nakakapagtaka kung ba't halos araw-araw silang nagkikita. Sa umpisa puro trabaho lang, pero unti-unti nagiging dahilan ang isa't isa para magpahinga. Isang hapon, nagkita sila sa coffee shop malapit sa office. May hawak na laptop si Flynn. Habang nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa screen. Si Naya may bag na dala, tila excited sa makikita. Engineer, ikaw na naman. Naya, aba mo ka masaya mood mo today ah. Masaya, naku, sobra pa. Kasi makikita kita, kumbaga reward sa buong araw ko to. Ganun ba? Aba mukhang may sinabi ka sa mga kaibigan mo ah. Kasi halos glowing ka talaga ngayon eh. Wala eh, baka ini-imagine mo lang yun. Ngunit sa isip ni Naya, alam niyang hindi niya na kayang itago pa. Parang may bago siyang nararamdaman kay Flynn na hindi niya maintindihan. Tuwing nakikita niya ito, hindi niya maiwasang mapangiti o mapansin ang bawat detalye, ang paraan ng pagngiti, ng pagkakatitig sa kanya. Pagkalabas nila sa coffee shop, naglakad sila papunta sa malapit na park. Sa ilalim ng punong may kulay kahel na dahon, naupo sila sa bench. Alam mo Naya, minsan nakakatuwang isipin na hindi ko inaasahang magiging ganito tayo. Ganito? Meaning? Ganito. Close, parang hindi lang trabaho kundi parang okay lang na maging kasama ka. Yung relax lang. Minsan, masaya. Tas parang walang iniisip na trabaho kapag magkasama tayo. Yeah, I feel the same. Hindi ko rin in-expect pero masaya ako na ganito tayo. Hindi ko alam kung bakit pero gusto ko rin yung ganitong moments. So, gusto mo talaga yung ganitong moments? Gusto ko kasama ka. Sagot ni Naya na walang halong pag-aalinlangan. Ilang araw, matapos ang kanilang paglabas, nagkita naman si Naya at Aida sa kanilang paboritong tambayan. Si Aida ay kaibigan ni Naya mula pa nung high school. Laging may handang mga kwento kapag nagkikita sila. Grabe, Aida, kailangan ko ikwento sa'yo to. Oh, ano nangyari? Ba't excited ka na naman? Alam mo yung si Flynn, yung kasama ko lagi sa trabaho, yung engineer? Ah, oo. Handsome siya ha. Diba handsome siya? Pero hindi yan ang gusto kong ikwento. Hindi ko alam kung bakit pero iba na yung nararamdaman ko. Iba? Ibig sabihin, baka crush mo na siya? Crush? Hindi ko alam. Parang hindi lang basta crush eh. Tuwing kasama ko siya parang ang saya ng araw ko. Parang kahit pagod ako nawawala lahat nun. Kapag nakikita ko siyang nakangiti. Kilig moments ba? Oo, Aida, tama ka. Parang, I don't know how to explain pero kakaiba. Kahit minsan naiinis ako sa kanya pero ang saya ko pa rin. Parang di ko na kaya itago. Araw-araw gusto ko siyang makita. Aba, Naya. Baka hindi mo lang gusto, baka mahal mo na rin. Ano? Mahal? Naku, Aida, over ka na.
Pero kung sa bagay, baka nga umabot sa puntong ganun. See? Nakikita ko yung glow mo, oh. Yung glow ng taong may crush o higit pa. Natahimik saglit si Naya. Parang scary din eh. Parang di ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko pa kayang i-approach siya para sabihin, may gusto ako sa kanya. Ayoko rin masira yung friendship namin. Naku, okay lang yan. Baka kailangan mo lang ng time para ma-figure out. Pero wag mong pipigilin yung sarili mo na maramdaman yun. That's normal. Pero paano kung hindi kami pareho ng nararamdaman? Eh di okay lang. Ang importante na try mo. Pero baka same lang kayo ng feelings. Kaso, fini-figure out niya pa. Kinabukasan, abala sa opisina si Flynn. Hawak ang clipboard at nakatitig sa screen ng computer. Pero halatang nakatulala. Minsan tinitignan niya ang labas ng bintana. Parang may iniisip at may ngiti na hindi maipaliwanag. Lumapit si Leah. Sir Flynn, okay ka lang ba? Mukhang may naiisip ka dyan ah. Parang nasa ulap ka eh. Ako, Leah, wala lang. Basta iniisip ko lang yung work task. Sagot ni Flynn at pilit na inayos ang normal na ekspresyon. Parang nakakatuwa talaga yung kasama mo minsan. Kahit na sa trabaho lang. Hanggang sa isang araw, nabalitaan na lang ni Flynn ang tungkol sa nangyari kina Tristan at Rachel. Matagal niya nang naramdaman na may kakaibang kilos ang dalawa, pero hindi niya inaasahan na aabot ito sa ganitong kalagayan. Lumabas sa mga balita at opisyal na ulat ng kumpanya na bumagsak na ang kanilang mga proyekto. Kasabay nito, sinampahan ng mga investors ng kaso ang dalawa dahil sa malaking pagkukulang at panlilinlang sa pamumuhunan. Sa gitna ng kaguluhan, nagdesisyon si Tristan na tumakas upang maiwasan ang pagharap sa hustisya. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang dating network at maraming nagtaka kung paano niya nagawang tumakas. Si Rachel naman ay naharap sa legal na proseso na nagdulot sa kanya ng matinding stress. Para kay Flynn, ang balitang ito ay simpleng kumpirmasyon ng katotohanan. Kahit gaano pa katalino o kahusay ang plano ng isang tao, ang panlilinlang at pananamantala ng tiwala ng iba ay may kaakibat na kaparusahan. Hindi niya na kinailangang makialam o magkaroon ng drama. Dahil malinaw na sa mga pangyayaring ito, ang hustisya ay natupad sa sariling paraan at ang dalaway nagdusa sa bunga ng kanilang mga desisyon. Flynn, ito yung final design layout. Sabi ni Naya habang inaabot ang folder. Halatang excited sa ipinapakita. Salamat. Sagot ni Flynn habang hawak ang folder. Tinignan niya ang mga detalye at napangiti. Ang ganda nito, as expected. Wala yan, teamwork tayo, di ba? Sagot ni Naya. Sabay kindat na para bang may tinatagong kilig. Napatingin si Leah na nanonood sa gilid. Sabay sabit ng ngiti. Teamwork daw pero halatang may something. Napailing si Flynn. Leah, baka gusto mo mag-overtime nang walang bayad ah. Tumawa si Leah. Joke lang boss. Pero bagay talaga kayo ni Ma'am Naya ha? Hoy ikaw Leah, wag kang chismosa. Sumingit naman ang isang kasama nilang si Aiden. Ako, Leah, wag mo silang asarin. Baka hindi pa sila talaga aamin sa isa't isa. Pero tingnan mo, halata namang gusto nila ang isa't isa oh. Napakamot sa ulo si Flynn. Huwag kayo maingay, baka isipin ni Naya sinasabayan ko kayo. Tahimik lang si Naya, ngunit hindi maitago ang ngiti sa kanyang muka. Para bang kahit sa simpleng banat lang ni Leah at Aiden, ramdam niya na ang kilig. Maya-maya, magkasama sina Flynn at Naya sa pag-i-inspect ng isang rest house project sa Tagaytay. Nakaupo sila sa viewing deck, mahangin, tanaw ang malalawak na bundok. Ganda ng tanawin dito, no? Mas maganda ka. Sus, ang galing mo mambola ha? Sagot ni Naya kunwaring nainis pero halatang natutuwa naman.
Biglang umihip ang malakas na hangin. Muntik nang matanggal ang hawak niyang papel. Agad itong hinawakan ni Flynn. Halos magdikit ang kanilang muka. Pareho silang nagkatitigan. Naya, may gusto lang sana ako sabihin. Huminga ng malalim, sabay tingin kay Naya. Simula na makilala kita, mas gumaan ang lahat. Gusto ko lang malaman mo na nagugustuhan na kita. Flynn, sigurado ka ba? Baka naman dala lang ng trabaho yan. O dahil palagi tayong magkasama. Ngumiti si Flynn. Seryoso, pero may halong lambing. Hindi ako madaling ma-fall. Pero sa'yo parang handa ako mahulog at maghabol. At gusto ko sanang manligaw kung papayag ka. Oo naman. Sigurado ka? Gusto mo ba maglapag pa ako ng kontrata? At doon sabay silang napatawa. Pagbalik nila sa office, agad silang napansin ni Leah at Aiden. O, ba't magkahawa kamay na kayo? Napatingin si Flynn at Naya sa isa't isa sabay bitaw ng kamay. Wala to. Wala raw. Pero parang namumula. Confirm na. Congrats boss, ma'am. Ilang buwan na rin hinihintay na opisina yan. 3 buwan na rin mula nang aminin ni Naya sa sarili na mahal niya si Flynn. Hindi niya man ito agad sinagot, pero consistent si Flynn. Araw-araw hatid sundo siya ni Flynn. Sabay lunch, sabay uuwi. May pakape pa sa umaga, may pa-flowers pa tuwing Friday. Minsan nga, pati mga office mates nila, mas excited pa kesa sa kanila. Naya, di mo pa sinasagot si Boss Flynn? Di pa eh. Pero parang araw-araw naman siyang may sagot na binibigay. Ha? Ano ibig mo sabihin? Wala, basta. Lumapit si Flynn. Dala ang 2 cup ng milk tea. Isa para sa'yo. Thank you. May schedule ka ba mamaya? Gusto sana kitang ihatid. Flynn, di mo naman kasi kailangan gawin yan eh. But I want to. Gusto ko siguraduhin na makakarating ka na ligtas sa bahay. Hay nako, sige na, Naya. Ang hirap maligawan, pero deserve mong paghirapan. Nakangising sagot ni Leah. I'll take that as a compliment. Hindi pa naman binibigay ang oo niya, pero kitang-kita sa kilos nila kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Minsan sabay silang nag-overtime, minsan sabay naglalakad pa uwi at kapag weekend, madalas silang nakikita para kumain at mag-jogging sa park. Hanggang isang gabi, habang nasa harap ng bahay nila Naya, nagpaalam si Flynn. Naya, gusto ko taligawan ng formal sa harap ng magulang mo. Ano ba yan? Huwag mo nga akong biruin, Flynn. I'm not joking. Kung papayag ka, gusto kong ipakilala mo ako sa kanila. Sige. Pero good luck na lang ha. May pagkamakulit pa naman yung mga yon. Kaya ko yan, basta ikaw, Naya. Linggo ng hapon. Umuulan ng konti. Malamig ang simoy ng hangin. Dumating si Flynn suot ang simpleng polo at may dalang malaking bouquet ng bulaklak. Pagbukas ng pinto, sumalubong agad ang boses ng isang batang babae. Ate, may pogi sa labas. Shh, tabi nga dyan, Nika. Sabi ni Naya. Sabay lapit sa pinto. Oy, andito ka na pala. Halika, pasok ka. Pagpasok ni Flynn, maingay agad. May 2 batang lalaki na nag-aagawan ng remote. Isang matandang lalaki na nanonood ng basketball at isang ginang na nagluluto sa kusina. Ma, pa, siya po si Flynn, yung sinasabi ko sa inyo na manliligaw ko? Napatingin si Flynn sa mga magulang ni Naya at agad na nagmano. Magandang hapon ho. Ngumiti ang nanay ni Naya. Ay, ang gwapo naman ang maniligaw ng anak ko. Halika iho, upo ka. Gusto mo ng juice o kape? Juice na lang po, salamat. Kuya, may kotse ka? Tanong ng isang batang lalaki na biglang lumapit. Pahawak ng susi. Hoy Ryan, huwag kang makulit ha. Tumawa si Flynn. Okay lang. Gusto mo, ipapakita ko yung loob mamaya. Talaga kuya? Yay! Pa, si Flynn po. Tumingin ang tatay niya habang hawak ang remote.
Yan pala yung sinasabi mong taga-opisina. Mabait ba yan? Opo pa. Di ka ba sinaktan yan? Di ba yung siloso? Pa, hindi naman ho. Tumingin ang ama niya kay Flynn. Kasi pag sinaktan mo tong anak ko, kahit matanda ako, susugod ako sa opisina mo, ha? Medyo kinabahan si Flynn pero ngumiti siya. Opo, sir. Wala po kayong dapat ipag-alala. Mabuti naman. Sabi ng ama ni Naya. Sa kusina, lumapit ang nanay ni Naya na may dalang tray ng pansit at lumpia. Halika Flynn, kumain ka muna, huwag ka mahiya. Salamat po. Ang bango ng luto nyo. Ha? Marunong pumuri. Gusto ko yan. Ano, anak, sa tingin mo siya na? Sabi ng nanay ni Naya sabay tawa. Manaman nakakahiya. Kasi kita ko sa mga mata mo iba yung ngiti mo ngayon. Kuya Flynn, totoo bang boss ka ni ate? Oh. Bakit nililigawan mo siya? Baka ma-issue kayo. Tumawa si Flynn. Hindi naman. Kasi mas mahalaga si ate mo kesa sa trabaho. Ay! Sigaw ng bata at sinaya naman na papikit sa hiya. Flynn, tama na yan. Totoo naman eh. Makalipas ang ilang minuto, habang abala ang nanay sa pagliligpit ng mesa, lumapit ito kay Flynn. Flynn, iho, gusto mo ba talaga ang anak ko? Opo, tita. Matagal na ho. Hindi lang dahil maganda siya o matalino, kundi dahil mabait siya at may malasakit sa lahat. Siya po yung klase ng tao na gusto ko makasama habang buhay. Napangiti ang nanay ni Naya. Ay Diyos ko, baka naman maiyak ako niyan. Sige na nga, pasado ka na sa akin. Ma! Ano, totoo naman ah. Nang umalis si Flynn, halos buong pamilya ni Naya nagpaalam sa kanya. Bye Kuya Flynn! Balik ka, dalan mo kami burger. Oo, promise. Habang papasok na siya ng kotse, lumapit si Naya. Ako, pasensya ka na sa kanila ha. Maingay talaga dito sa amin. Hindi ah, masaya nga eh. Ang saya ng bahay niyo. Parang gusto ko na nga bumalik agad bukas. Ikaw loko ka talaga. Hindi ako naglolo ko. Gusto ko makasama kayo. Lahat kayo. Naya, wala ako ibang gusto kundi mapasaya ka. Hindi ko minamadali pero sana balang araw, maging tayo. Tumingin si Naya sa kanya, ngumiti at mahinang sumagot. Baka hindi mo na kailangang maghintay ng matagal? Ibig mong sabihin? Tumawa si Naya, sabay bitaw ng kamay niya at pumasok sa gate. Good night, Flynn. Uy Naya, sagutin mo muna ako. Bukas na? Tumawa si Flynn habang nagdadrive paalis. Dala ang ngiti na hindi maalis sa kanyang labi. 2 taon ang lumipas mula nung unang dinala ni Naya si Flynn sa bahay nila. Sa loob ng 2 taon, walang araw na tumigil si Flynn sa panliligaw. Palagi itong consistent, laging present. Hindi na lang siya ang boss ni Naya. Naging parte na siya ng pamilya. Tuwing linggo, dumadalaw siya sa bahay ng mga ito. Nagdadala ng pagkain, nakikipaglaro sa mga bata, at minsan pa'y tumutulong sa pagluluto kay nanay. Ngayon, Sabado ng hapon, nasa Tagaytay sila. Isang simpleng out-of-town trip na sinadya ni Flynn para makapagpahinga si Naya mula sa trabaho. Tahimik silang dalawa habang umiinom ng mainit na tsokolate. Si Naya tahimik lang. Nakatingin sa malayo. Si Flynn naman nakasandal at pinagmamasdan siya. 2 years na. Ha? 2 years na mula nung una akong pumunta sa bahay niyo. Naaalala mo yung 3 makukulit mong kapatid? Napangiti si Naya. Paano ko makakalimutan? Tuwing bumibisita ka nga, sila pa ang unang sumasalubong. Kuya Flynn, may dala ka bang burger? Panggagaya ni Naya sa mga kapatid. Tumawa lang si Flynn. Oo nga. At ang nanay mo palaging pinapakain ako ng sobra. Kasi gusto ka nga ni Mama. Sabi pa niya kung may lalaki raw na kagaya mo, huwag ko nang pakawalan.
Napatawa si Flynn, pero halatang kinakabahan. Ikaw, ganun din ba ang tingin mo sa sarili mo? Flynn, ang dami ko nang natutunan nitong 2 taon. Hindi lang tungkol sa trabaho o sa sarili ko, kundi sa'yo din. Na-realize ko yung pagiging consistent mo. Hindi pala nakakasawa. Kahit minsan pa akong mainit yung ulo ko, kahit ilang beses kitang sabihan na wag mo na akong hintayin, hindi ka pa rin umaalis. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kaya ko maghintay. Naalala mo yung unang buwan mo ng panliligaw? Sinabihan pa kita noon na hindi tayo bagay. Naalala ko at ang sagot ko nun, hindi mo malalaman kung di mo susubukan. At sinubukan mo nga. Tignan mo, 2 years. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo si Flynn at lumapit sa railing ng veranda. Naya, hindi kita kailanman minadali. Kasi gusto kong maging sigurado ka sa lahat. Pero gusto ko lang malaman mo, kahit anong mangyari, dito lang ako. Hindi dahil gusto kong patunayan na ako yung best choice mo, kundi dahil ikaw talaga yung gusto kong piliin araw-araw. Tumayo si Naya at lumapit sa kanya. Flynn? Lumingon si Flynn at ngumiti. Oo, alam ko. Wala kang sasabihin ngayon kundi di mo pa gusto. Okay lang, sanay ako maghintay. Flynn, di mo na kailangan maghintay. What do you mean? Sinasagot na kita. What? Is it real? Ano sa tingin mo? Nagbibiro ba ako? Baka kasi niloloko mo lang ako, Naya. 2 taon ako naghintay, baka prank lang to. Prank ka dyan. Seryoso ako, Flynn. Seryoso ako. Hindi nakapagsalita si Flynn agad. Sa tagal ng paghihintay parang hindi niya alam kung paano mag-react. Hanggang sa napatawa siya. Mahina sa una tapos naging malakas na. Grabe, kala ko aabutin pa ako ng dekada. Pero worth it, sulit lahat. Sorry kung pinaghintay kita. Walang sorry. Sa totoo lang, kung paulit-ulit man, uulitin ko lahat para lang makarating dito. Teka, hindi mo ba ako tatanungin kung ba't ngayon ko lang sinabi? Okay, ba't ngayon lang? Kasi nung una hindi ko pa alam kung gusto ko talaga. Natatakot akong baka ikaw lang yung seryoso. Tapos ako hindi pa sigurado. Pero habang lumilipas yung mga buwan napansin ko, kahit wala kang hinihingi, ginagawa mo lahat para sa akin. Hindi mo ako pinilit. Pero ramdam ko lagi na nandyan ka. Kaya dumating yung araw na naisip ko, ano pa bang hinahanap ko? So ngayon alam mo na. Alam ko na. Gusto kong ikaw na yung makasama ko. Naya, sigurado ka? Hindi dahil napagod ka lang sa panliligaw ko? Flynn, kung napagod ako, matagal na kitang pinatigil. Pero nandito pa rin ako. At ngayon, hindi lang dahil gusto kitang makasama, kundi dahil gusto ko nang tumanda kasama ka. Parang hindi alam ni Flynn kung iiyak o tatawa. Sa sobrang kasiyahan niya, niyakap niya ng mahigpit si Naya. Salamat, Naya. Huwag ka nga umiyak. Di ako naiiyak ah. Okay, fine, medyo, pero tears of joy to. Natawa si Naya at sa sobrang kilig tinukso niya ang lalaki. Boss Flynn, hindi bagay sa iyo ang umiyak. Napabuntong hininga si Flynn. Alam mo, Naya, nung una kita makita sa opisina, kala ko di ka tatagal kasi ang sungit mo. Kasi naman suplado ka rin eh. Suplado? Friendly kaya ako? Friendly? Oo nga, pero sa iba siguro. Nagkunwaring nagtatampo si Flynn. So nagsiselos ka pala nun? Siguro, konti lang. Teka lang, konti? Hindi pwedeng konti, dapat marami. Flynn naman eh. Fine. Basta ngayon ako na, tama ba? Tama. Lumapit si Flynn at marahang hinawakan ang pisngi ni Naya. Pwede? Tumango ang babae. At doon, sa malamig na hangin ng Tagaytay, naglapat ang kanilang labi. Nang maghiwalay sila, pareho silang nakangiti sa isa't isa. Flynn, thank you for waiting. Naya, thank you for choosing me.
Alam mo, Flynn, kung ipapakilala ulit kita sa mga magulang ko, this time bilang boyfriend ko, siguradong mangungulit na naman si mama. Okay lang. Sabihin mo, miss ko na siya. At yung mga bata, siguradong hihingi ng burger. Tama, pero ngayon ako naman may utang sa'yo. Utang? Bakit? Kasi matagal kitang pinaghintay. So, I'll make it up to you. Anong gagawin mo? Secret! Kung gusto ko sabihin na gusto ko ng kiss ulit, counted ba yon? Flynn naman eh. Pagtawa ni Naya, pero bago pa siya makatanggi, magaan na halik lang ang binigay niya sa pisngi ni Flynn. Sulit talaga lahat. At sa gabing yon, habang pinagmamasdan nila ang kumikislap na ilaw ng mga bahay sa ibaba ng bundok, alam nilang nagsisimula na ang panibagong yugto. Hindi na tungkol sa paghihintay, kundi sa pagmamahal na pareho na nilang pinili. 5 taon ang lumipas mula nang magsimula ng bagong buhay si Flynn. Tahimik na umaga sa Laguna. Papa, gusto ko ng tower! Sigaw ng batang lalaki mula sa sala. Lumabas si Flynn mula sa kusina, hawak ang mug ng kape. Tinitignan niya ang ginagawa ni Matthew na laruan nito. Matthew, pag gusto mong tumibay ang tower mo, huwag puro taas. Lagyan mo na matibay na base. Kasi gusto ko kasing taas ang building niyo sa site. Tumawa si Naya, nakagigising lang. Suot ang oversized na shirt ni Flynn. Kita mo yan, mana sa'yo. Kapag may gusto, hindi mapipigilan hanggang matapos. Umupo si Flynn sa tabi ni Matthew. O sige nga, pakita mo kay Papa paano mo ginawa. Dito po, nilagyan ng 4 na support. Tas dito, ginawa akong parang bridge. Very good, engineer na agad. Engineer Matthew. Sabi ni Naya sabay halakhak. Maya-maya kumain na sila ng almusal. Love, may site visit ka today, di ba? Oo, dun sa bagong subdivision project sa Calamba. Kasama po kami. Gusto ko makita yung malaking crane. Aba, mukhang may bagong site inspector tayo ah. Tingin mo, isasama natin ang batang to? O sige, pwede na yan. Pero promise mo Matthew walang tatakbo-takbo sa construction site Tinaas ng bata ang kanang kamay na bilang pagsang-ayon. Pagdating nila sa site, sinalubong sila ng mga staff. Good morning, Engineer Flynn. Agad namang kumapit si Matthew sa ama. Papa, ang dami palang nagwo-work dito. Oo, anak. Kasi lahat ng maganda hindi basta nabubuo. Kailangan ng teamwork. Si Naya naman kumuha ng litrato gamit ang kamera. Habang nag-iikot, napansin ni Flynn si Matthew na naglalakad papunta sa putikan. Matthew, bumalik ka dito, bawal doon! Sabi ni Naya. Pero huli na. Dumulas si Matthew. Tumalsik ang putik sa buong uniform ni Flynn. Natahimik ang lahat bago sumabog ang tawa ni Naya. Yan, may bago ng design yung damit mo. Mod edition. Napailing si Flynn. Come here, anak. Lumapit ang bata nang nakayuko. Sorry po, Papa. Okay lang, anak. Basta next time, safety first, ha? Pagkatapos ng inspection, umupo silang 3 sa lilim ng puno sa gilid ng site. May baon silang sandwich at juice. Habang kumakain, nilaro ni Matthew ang mga bato. Lumipas ang ilang oras, nagsimula ng magdilim. Habang nag-aayos ng gamit, napatingin si Flynn sa paligid. Dati, tuwing makikita niya ang ganitong construction site, ang naiisip niya lang ay trabaho, stress at pressure. Pero ngayon, tuwing nakikita niya ito, nakikita niya rin ang dahilan kung ba't siya patuloy na lumalaban. Ang kanyang pamilya. Pag-uwi nila sa bahay, si Matthew agad tumakbo papuntang sala. Mapa, tingnan niyo. Hawak niya ang maliit na drawing pad. Nandoon ang guhit ng bahay. May label sa itaas. Matthew's Dream House. Napahawak si Naya sa dibdib. Oh, Matthew, ang ganda naman. Tuwang-tuwa ang bata.
Gusto ko pag lumaki ako, tutulong ako kay Papa magtayo ng mas maraming bahay. Sige anak, sabay tayo. Pero promise ha, ikaw magde-design. Ako bahala sa construction. Deal po! Habang nasa veranda sila, tanaw ang ilaw ng lunsod, niyakap ni Naya si Flynn mula sa likod. Thank you, Flynn. Para saan? Para sa lahat. Kasi kahit gaano kahirap nun, hindi mo sinukuan ang sarili mo. Tumango naman si Flynn. Di ko rin kasi kayang sumuko. Habang may rason pa ako lumaban. Kayo ni Matthew, Mahal kita. mahal din kita. At salamat. Kasi tinuruan mo ako magmahal ulit. Sa loob ng bahay, tumatakbo si Matthew. Bitbit ang kanyang laruang crane. Engineer Matthew sa site! Engineer Matthew sa site! Napatingin sina Flynn at Naya sabay na tumawa. Bago sila matulog, lumapit si Matthew sa kama at nagpakwento pa tungkol sa love story ng kanyang mga magulang. Nakatulog na si Matthew. Nasa kwarto pa rin sina Flynn at Naya. Si Naya nakatingin sa kisame. Nakangiti. Si Flynn naman tahimik lang na pinagmamasdan siya. Di ka pa rin makatulog? Hindi pa. Parang ang tahimik ng gabi. Ang sarap lang pakinggan ng hangin. Parang gusto ko sa veranda muna. Tumango si Flynn. Sige, tara, gising pa rin ako eh. Lumabas silang dalawa sa veranda. Si Naya, suot lang ang pajama at simpleng sweater. Habang si Flynn, may hawak na tasa ng kape. Lumapit si Naya sa kanya sabay yakap mula sa likod. Lamig. Kasi late na. Gusto mo ng kape? Gusto ko ng yakap. Tumawa si Flynn at tinarap siya at niyakap ng mahigpit. Ayan, mas okay to. Flynn, naisip mo ba minsan kung di tayo nagkita? Ayokong isipin yon. Kasi kung di kita nakilala, baka hanggang ngayon lost pa rin ako. Alam mo yung pakiramdam na buo ka sa labas pero wasak ka sa loob? Ganun ako nun. At nakinig lang si Naya sa mga sinasabi niya. Flynn, promise me one thing. Ano yun? Promise me na kahit anong mangyari, hindi mo kalilimutang mangarap. Kahit busy tayo sa trabaho, kahit may mga araw na nakakapagod, kahit na tumanda tayo, gusto ko may mga plano pa rin tayo. Yung tipong kahit 60 na tayo, may gusto pa rin tayong puntahan? Napangiti si Naya. Promise. Pero ikaw din, Naya. Promise me na kahit tumanda ka, huwag mong kalimutan kung gaano ka kasimple noon. Huwag mong hayaang mawala yung taong marunong makontento. Kasi yun ang nagpatibay sa atin. Okay, deal. We'll keep each other grounded. Flynn, natatakot ka ba na minsan may hindi magandang mangyari sa future? Minsan, oo. Pero hindi na tulad ng dati. Dati kasi takot ako mag-isa. Ngayon, kahit di ko alam kung anong mangyayari, kampante ako kasi kasama kita. Basta may ikaw, okay na ako. Napangiti naman si Naya at hinaplos ang kamay ng asawa. Basta magkasama tayo hanggang dulo. Hanggang dulo. Nakangiting sagot ng babae. Pagkatapos na ilang sandali, nagsalita si Flynn. Alam mo ba may gusto pa akong gawin? Ano yun? Gusto kong magtayo ng maliit na coffee shop. Yung simple lang, may overlooking view tapos ikaw yung magde-decorate. Coffee shop? Tas ako magde-decorate? Oo. Tapos si Matthew baka pag teenager niya, siya na yung barista natin. Ang cute naman nun. 'Di ba? Tapos sa gabi, magsasara tayo ng maaga. Tapos pupunta tayo ng tabing dagat. Walang gadgets, walang stress. Tayo lang. Gusto ko yan. Hindi man ngayon pero someday. Promise? Promise. Bumuntong hininga si Naya at ngumiti. Kung titignan mo dati parang imposible lahat to. Pero ngayon, everything just fell into place. Tahimik sila pareho.
Nagpasalamat muli si Naya kay Flynn sa lahat ng ginawa nito, sa pagpapasensya nito, sa consistency nito, at sa pagmamahal nito. At nagtagal ang yakapan nila sa veranda. Walang iniisip kundi ang kasalukuyan. Sa ilalim ng malamig na gabi, habang kumikislap ang mga bituin sa langit, sabay silang nangako na kahit magbago ang panahon, kahit magbago ang mundo, mananatili silang pareho, magkasama, nagmamahalan, at sabay mangangarap. At bago sila pumasok sa loob, hinalikan siya ni Flynn sa noo. Naya, let's grow old happy. With you? Always. Sabay silang pumasok sa loob ng bahay. Marahang isinara ang pinto. Sa labas, naiwan ang katahimikan ng gabi. At sa loob, dalawang pusong payapa, magkasama at buo. Sa pagtatapos ng kwento, napatunayan ni Flynn na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa paghihiganti, kundi sa kakayahang bumangon at magmahal muli. Ang dating niloko at tinraidor, ngayon matagumpay na lalaki, may pamilyang buo at may pusong payapa. Sa piling ni Naya at ng kanilang anak na si Matthew, natutunan niyang hindi kailangan ng paghihiganti kung marunong kang manindigan at magpatawad. Sa huli, tulad ng matibay na gusali, ang pundasyon ng buhay ay hindi sa galit, kundi sa pagmamahal, katatagan, at karangalan. At diyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Hanggang sa uulitin po, maraming salamat sa inyong pagtutok. Hanggang sa muli, paalam!